Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 62 anyos na lolo arestado sa kasong pangahalay sa menor de edad na kaibigan ng kanyang apo. 41 anyos na OFW 10 araw nang nawawala mula nang makauwi sa Pilipinas. Petisyon ukol sa taas pasahe sa mga tricycle inihain ng iba't ibang toda sa Dagupan City. At isang rancho na ginawang Christmas village, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa kaso ng pangahalay. Si 62 anyos na lolo arestado sa kasong rape sa menor de edad na kaibigan ng kanyang apo sa Mangaldan, Pangasinan. Nakaalerto CJ Torida. Hindi na pumalag ang 62 anyos na lolo nang arestuhin ng mga pulis sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan pasado alas 12 kagabi. Ang akusado na residente ng Barangay Bateng ay wanted sa kasong acts of lasciviousness na may kaugnayan sa RA 7610. Ang biktima, kaibigan mismo ng kanyang apo. Kinuha itong biktima natin at dinala ng suspect doon sa kanyang kwarto at doon ginawa yung acts of police o yung kahalayan na ginawa dito sa ating minor victim. So, 15 years old itong ating biktima. No? Hindi lang daw isang beses hinalay ng akusado ang biktima ayon sa PNP. Allegedly binigyan ng 300 pesos itong bata para hindi magsalita. Then, naulit. Nakakulong ngayon sa detention facility ng Mangaldan Police Station ang akusado. Mariin niyang itinanggi ang mga paratang. Dependent na ako for 18 years. Masakit na lahat katawan ko. Pati pa ako manhid na. Tapos binintangan nila ko ng ganyan. Nakadagdang dalhin sa korte ang akusado para sa nararapat na disposisyon. Nagtagda ang korte ng 180,000 pesos na piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Pag ang anak natin ay babae, dapat monitor natin na saan pumupunta yung ating mga anak. Din kausapin lagi na huwag magtiwala kahit kanino. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Magkakahiwalay na insidente ng sunog na itala sa Baguio City at Ilocos Norte. Sundan sa report. Dalawang bahay sa Baguio City ang nasunog umaga noong Martes. Mabilis umanong kumalat ang sunog dahil gawa sa kahoy ang mga ito. Dalawang pamilya katumbas ng 16 na individual ang apektado sa sunog. Tumagal ng mahigit 1 oras ang sunog. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga naapektuhan ng sunog. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. Sumiklab din ang sunog sa residential area sa Country Club Village sa Baguio City kahapon. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Maagap naman ang CSWD upang tulungan ang mga apektadong residente. Isa pang sunog ang sumiklab sa Magsaysay Avenue kaninang umaga. Agad naman rumisponde ang BFP at iba pang volunteers upang apulahin ang sunog. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagulat ang ilang residente sa Burgos, Ilocos Norte nang mapansin ang maitim na usok na nagmumula sa bahagi ng isang windmill turbine sa Burgos Wind Farm. Tanaw hanggang kabilang bayan ang nasusunog na windmill. Ayon sa video uploader na si Jed Raquel, pasado alas 11 kaninang umaga nang matanaw niya ang nasusunog na windmill malapit sa kanilang resort sa Banggi. Hindi nagtagal at nawala rin ang apoy. Inaalam na ng otoridad ang sanhi ng sunog. CJ Torida, One North, Central Luzon. Petisyon ukol sa taas pasahe sa mga tricycle inihain ng poso at iba't ibang toda sa Dagupan City. Tutukan sa report.
Taong 2013 pa nang huling magpatupad ng fare increase sa mga pumapasadang tricycle sa Dagupan City. 10 piso na minimum fare ang ipinatupad noong mga panahon na ang kada litro ng gasolina ay nasa 28 pesos hanggang 33 pesos lang. Pero ngayon, naaabot na sa 60 pesos ang kada litro ng gasolina, hiling ng mga tricycle driver na maaprubahan ng kanilang petisyon na fare increase. 25 pesos na minimum fare ang hiling ng iba't ibang toda. Mahal na yung gasolina po, ma'am. Tapos Mababa ang pasahe. oo. Suportado ito ng Public Order and Safety Office. Sa katunayan, taong 2023 nang magsagawa ng pag-aaral ang POSO sa napapanahong minimum fare matrix. Galing kaming San Fernando, galing kaming Ordaneta, Lingayen, Binmalay, Malasiki. Doon ho namin binibase kung magkano na yung pamasahe, kung ano na yung naano namin. Naunawaan din daw ng ilang pasahero ang sentimiento ng mga tricycle driver. Pero sana raw, makatarungang fare increase ang ipatupad sakaling maaprubahan ng petisyon ng TODA. Siyempre kawawa naman kaming mga estudyante din. Bababa ng 2 piso pero tataas ng 5 piso. Tataas ng 4 na piso, kaya yung binaba parang pero tataas na bigla. Isinumiti na ng POSO ang petisyon sa tanggapan ng City Administrator. Iniakyat na rin ang petisyon sa Sangguniang Panlungsod. Sa ngayon, hinihintay na lang ng POSO at maging ng iba't ibang TODA ang magiging pagdinig at pagtalakay ng SP ukol sa tricycle fare increase petition. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, Christmas rush ramdam na sa Baratillo at iba't ibang pamilihan sa Dagupan City. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, halos 2 linggo bago ang selebrasyon ng Pasko ay napakarami na sa ating mga kapuso ang namimili ng regalo para sa kanilang mga mahal sa buhay at maging sa kanilang mga inaanak. At syempre, kapag regalo ang pinag-uusapan, Baratillo at Tiangge ang takbuhan ng ating mga kababayan dahil bukod sa mura ay napakaraming pwedeng pagpilian na mga panregalo. Gaya na lamang dito sa aming kinaroroonan sa Baratillo sa lungsod ng Dagupan ay napakarami ng mga namimili. Karamihan pa sa mga namimili, Chris, ay mula pa sa iba't ibang mga bayan. Actually, may mga galing pa hanggang doon sa bayan ng mga Tarem, Lingayen, Aguilar. Kaya naman kabilang sa kanilang mga binibili, Chris, ay syempre yung mga murang-mura na mga items gaya na lamang ng laruan na kung saan sa halagang 30 pesos hanggang 35 pesos ay meron ka nang pwedeng mabiling panregalo sa inyong mga minamahal sa buhay. Gaya na lamang nitong mga baril na to, Chris. 30 pesos lamang ito. Ang daming choices. May mga ganitong klase ng baril, may mga ganitong klase din ng baril. So, alam mo yun, ang daming choices na pwedeng pagpilian yung ating mga kapuso para ipanregalo nila sa kanilang mga inaanak. Bukod, Chris, sa mga laruan ay pwede ring makabili ng mga sleepers naman na ito ay patok na patok o pwedeng-pwede sa mga kabataan and even sa mga medyo may mga edad. So maraming choices ng sleepers, iba't ibang disenyo, iba't ibang klase na nagkakahalaga sa 100 pesos hanggang 200 pesos. Ayan o, meron ng magandang sleeper na panregalo sa mga minamahal sa buhay. Aside sa sleeper, Chris, ayan, napakarami pa. Meron pang mga damit para doon sa mga mahihilig sa mga kasuotan sa mga damit. From 50 pesos hanggang 250 pesos ay pwede nang makapagregalo ng shorts, ng t-shirts, ng mga blouse, ng mga sweater, ng mga pajama. So napakaraming choices, Chris. Napakagaganda pa ng mga tela, napakagaganda ng mga disenyo sa murang halaga. Talaga namang pasok na pasok sa budget ng ating mga kababayan. Bukod pa sa mga damit, may mga accessories pa para sa mga kababaihan, may mga sapatos, napakarami na pwedeng pagpilian. Even, Chris, doon sa mga misis, kung yung mga mister ay magre-regalo para sa kanilang mga misis, yung mga favorite ng misis, yung mga gamit sa bahay, sa kusina, ay napakarami ring mabibili dito. Pero doon nga sa mga mister, para hindi na masyadong mag-aksaya ng oras sa pagbili ng mga regalo, ay pwede namang cash na ang ipanregalo sa mga misis. Mas gustong-gusto yon ng mga misis. Anyway, Chris, ayon sa PNP, may mga police personnel na nakabantay dito para matiyak yung safety ng ating mga kababayan. At syempre, ang payo ng DOH, ng health authorities sa ating mga kababayan, kung bibili ng regalo, make sure na hindi maisasaalang-alang ang kalusugan ng inyong mga mahal sa buhay. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
Iba't ibang paraan ang pagluluto at disenyo ng puto tampok sa selebrasyon ng Puto Festival 2024 sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa ulat ni Jeric Pasilyao. Nagpasiklaban sa galing sa paghahain ng puto ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Calasiao sa isinagawang Best Ways to Serve Puto at Puto Construction and Design. Bahagi ito ng selebrasyon ng Puto Festival 2024 kung saan layong makadiskubre pa ng panibagong lasa at presentasyon ng ipinagmamalaking Puto Calasiao. Iba't ibang puto innovations ang ibinida ng mga kalahok. Mayroong vegan empanada inspired na puto nada, Japanese cuisine inspired na puto tulad ng puton katsu, puto chicken poppers, puto chicken salad, puto in coconut cream ganache at marami pang iba. Alam namin may mga nakatagong kakayanan, mga creativity yung ating mga employees from the LGU. So sabi namin, maganda kapag mga LGU naman para mailabas nila yung kanilang talento no, sa kung paano iserve talaga, best ways to serve puto talaga. Ang lahat ng inihaing puto nilagyan ng twist para makasabay sa international food innovations. Para naman mailabas namin yung talent namin o yung creativity ng bawat opisina. Gusto namin na ma-maintain pa rin yung integrity ng lasa ng puto, pero since ang challenge is reinvention, nag-infuse kami ng Japanese cuisine. Umaasa ang lokal na pamahalaan na sa pamamagitan ng ganitong aktibidad ay makalilikha muli ang bayan ng panibagong puto flavor na maipapakilala sa international stage. Ito yung tinitignan natin yung ideas, kung anong innovations ng mga kababayan namin. Kasi hindi lang yung puto with cheese or puto with dinuguan. Naghahanap kami ng different way to serve puto. Kasama si Henry Dominsil, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 41 anyos na OFW, 10 araw nang nawawala mula nang makauwi sa Pilipinas. Tutukan sa report. Mag-iisang taon na raw sa Saudi Arabia ang 41 anyos na si Michael Lumibaw ayon sa kanyang kapatid. Nagtatrabaho siya roon bilang florist pero pinauwi raw siya ng kanyang agency dahil mayroon siyang sakit na alta presyon. December 2 raw nang makauwi sa bansa si Michael. Patunay ang larawan na ito na nakuha ng pamilya sa NAIA. Pero simula noon, hindi na nila makontak ang kanilang kaanak. Hindi rin siya nakauwi sa kanyang mga kamag-anak sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Hindi namin alam kung paglabas niya ng NAIA kung saan na napunta. Tinatawagan namin, kinukontak namin, wala kami makontak. Kaya nagpasya na silang mag-report sa pulisya. We'll do follow-up investigation dun sa whereabouts niya ngayon. Hindi natin alam kung siyempre OFW yan, baka may naka-planned activity siya pagdating dito sa Pilipinas. Kinakabahan kami, natatakot na hindi ko alam. Siyempre, iniisip mo kung anong nangyari, kung nasaan na. Natawagan na raw nila lahat ang kanilang mga kamag-anak pero hindi rin daw nila alam ang kinaroroonan ng OFW. Nag-aalala ang mga kaanak dahil mayroon siyang iniindang karamdaman. Magparamdam ka. Tumawag ka man lang kahit sino sa ate mo. Para at least alam namin kung asan ka. Aburido kami lahat sa'yo eh. Sa mga posibleng nakakita kay Michael, maaaring ipagbigay alam sa mga numerong makikita sa inyong TV screen. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Presyo ng tinapa sa mga pamilihan sa Dagupan City tumaas. Alamin sa report. Mula sa dating 50 pesos hanggang 60 pesos na presyo ng tinapa, tumaas ito ng 10 piso na ngayon mabibili na sa 70 pesos sa Malimgas Public Market. Paliwanag ng mga nagtitinda ng tinapa, ilang araw na raw na mataas ang presyo dahil sa kakonting dumarating na supply ng sariwang galunggong. Kasi po mahalap po lang nabibilin eh. O sabi namin ay kuwan, tumas lahat po ang bilhin, kaya tumas din ang tinapa. Sa kabila ng mataas na presyo ng tinapa, hindi naman daw naapektuhan ng bentahan. Marami pa rin ang bumibili ng tinapa, gaya ni Teddy mula sa Barangay Lukaw. Tumaas.
Pero kahit tumaas, masarap yan. Kaya bibilhin. Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sa ngayon, imported na galunggong ang ginagamit sa paggawa ng mga tinapa. Mas mura ito kumpara sa fresh galunggong. Wala rin daw nakikitang problema sa supply ng imported na galunggong. Tuloy-tuloy naman, wala naman hinto yung pagdating ng tuloy. Sa ngayon, nasa 240 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng sariwang galunggong sa pamilihan ng lungsod ng Dagupan. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 3 kataong sugatan matapos sumalpok ang sinasakyang van sa truck sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Sugatan ng 2 lalaki at 1 babae na lulan ng van matapos itong sumalpok sa sinusundang truck na may kargang semento sa bahagi ng Barangay Gabursur, Santa Cruz, Ilocos Sur kahapon ng madaling araw. Wasak ang harapan ng van. Papuntang Ilocos Norte ang mga biktima na ayon sa pulisya ay mga residente sa Quezon City. Agad na naitakbo sa ospital ang mga biktima. Ligtas naman ang driver ng truck. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa nangyaring aksidente. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Nagsalpukan ng motorsiklo at tricycle sa intersection ng McKinley Street at Castro Avenue sa Lawag City. May angkas na 12 anyos na bata ang driver ng motorsiklo na ihahatid sana niya sa eskwelahan. Agad na dinala sa pagamutan ng bata dahil iniinda ang paa nito na tumama sa tricycle. Wala pang pahayag ang driver ng motorsiklo at tricycle. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Arestado ang 3 kababaihan sa isinagawang anti-illegal drugs bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Magtanggol, Science City of Muñoz, bandang alas 4:15 ng madaling araw kanina. Ang mga sospek na pawang mga residente ng San Jose City ay dumayo raw para magbenta ng illegal na droga. Base sa report ng PNP, nagpanggap na buyer ang isa sa mga pulis. Napagkasunduan na sa liblib na lugar ng lungsod mag-abutan ng illegal na droga kung saan nakaabang ang mga operatiba. Matapos na maiabot ng mga sospek ang illegal na droga at mahawakan ng marked money na 1,000 pesos, ay agad na dinampot ng mga nakaabang na pulis ang mga sospek. Nakuha mula sa mga sospek ang 4 na sachet na naglalaman ng shabu na tumitimbang ng 10 grams at nagkakalaga ng 68,000 pesos. Nabawi din ang 1,000 piso kasama na ang 11 piraso ng 1,000 peso bills at mga cellphone. Samantala, rancho sa Santo Tomas, Pampanga, dinarayong Christmas pasyalan. Silipin sa report. Castle, Christmas Town, at snow. Wala ka sa ibang bansa, kapuso, dahil nasa isang bagong Christmas attraction ka lang sa isang rancho na makikita sa Santo Tomas, Pampanga. Feel the Christmas cheer sa kanilang picture-perfect na Christmas Town Village. Meron ding park sa gitna kung saan pwedeng mag-bike at makiselfie sa iba't ibang palamuting pampasko. Hindi na kailangan pang pumunta sa ibang bansa dahil main attraction sa pasyalan ang kanilang world-class na projector display na may Christmas at cartoon animation na makikita sa kanilang ipinagmamalaking Disney-inspired castle. Napuno naman ng kulay at liwanag ang mga kalsada sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga sa pagdaraos ng Lubenas ding Pasko. Sa paligsahang ito, imbes na mga karuwahi lang ang ipinoprosesyon, kasali rin sa mga ipinaparada ang mga parol na gawa ng mga residente. Sa prosesyon, may 6 na pares ng parol na sumasagisag sa 12 apostol na pinangunahan ng isang krus na kumakatawan kay Hesukristo. Kasama rin sa dulo ng prosesyon ang mga patron ng bawat barangay. Maraming parol ang stand out sa kompetisyon, tulad na lang ng mga parol na ito na tumagal hanggang 3 buwan ang paggawa at gumamit ng libu-libong mga straw. May gumamit din ng mga disposable na tinidor, kutsara, egg trays, bubble wraps at marami pang iba. Layunin ng Lubenas ding Pasko na ipreserba ang mga tradisyon ng mga Kapampangan at manig ang espiritu ng bayanihan tuwing Pasko. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, isang Pinoy ang nanalo sa The Voice USA Season 26. Si Sofronio Vasquez. Si Sofronio ang first ever Filipino in Asia na nagwagi sa The Voice USA franchise. Siya rin ang first winner mula sa first ever team ni Coach Michael Bublé. Ang teammate ni Sofronio na si Shai Roberts ang runner-up. Throughout the season, maraming pinahanga si Sofronio dahil sa kanyang galing. Mula yan sa pagiging 4-chair turner sa blind auditions hanggang sa finals. Kaya naman binansagan siyang The Filipino Phenom sa kanyang The Voice journey. Before his The Voice stint,
Naging semi-finalist din si Sofronio sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime. Kaya naman ang It's Showtime family proud sa kanyang success. Para kay Sofronio, dreams really do come true. May mensahe din siya sa Filipino fans. To all the Filipinos out there, around America, maraming salamat po sa suporta nyo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tatlong kaso ng COVID-19 na itala ng Mangaldan Health Office noong nakaraang linggo. Sundan sa report. Kung inaakala ng lahat na wala ng COVID-19, wag daw pakampante ayon sa Health Authority. Dahil sa Mangaldan, Pangasinan, tatlong kaso ng COVID-19 ang naitala ng Municipal Health Office noong nakaraang linggo. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang MHO pero tubong barangay poblasyon ang mga pasyente. Nakala natin ayos na lahat. Alam naman natin nag-i-epekto yan sa katawan ng tao yung COVID-19. So, hindi lang ordinaryong ubos-ipon ito. Dahil iba na ang protocol, so may ilalim lamang sa 5 araw na home quarantine ang mga pasyente. At kung wala ng lagnat, pwede na rin silang lumabas. Ang COVID-19 noon, kasing bangis pa rin daw ng COVID-19 ngayon. I would say na the same pa rin, pero yung katawan natin na nakakuha na ng bakuna, yun ang nagpahina malang. Ngayong 2024, 13 kaso na ng COVID-19 ang naitala ng MHO sa Mangaldan. Kumpara ito sa 57 noong 2023. Dahil holiday season at dagsa ang maraming tao sa iba't ibang lugar, kailangan na sumunod pa rin daw sa mga health protocol para hindi tamaan ng naturang sakit. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga residente upang hindi tamaan ng sakit, lalo na ng COVID-19. Kailangan naka-face mask pa rin po kasi hindi po natin alam na may mga COVID pa rin po. Para makaiwas po tayo sa sakit, lalong-lalo na itong COVID po, mayroon pa rin sa atin. Palagi po tayong maghugas ng kamay. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nahulog sa gilid ng kalsada ang isang wing van truck sa National Road sa Tumawini, Isabela. Ayon sa ulat ng mga pulis, nakatulog ang driver habang nagmamaneho dahil daw sa pagod at puyat. Kaya dumiretso ang truck sa gilid ng kalsada at nasalpok ang puno at poste. Ligtas naman ang driver at pahinante na bahagyang nasugatan. Let's celebrate Paskong ang galing bida mga chikiting and have some Christmas fun with Kapuso Stars at the Kapuso Fiesta on December 13, 6 p.m. Mag-aati ng saya sila Pokwang, Nadine Samonte, Matt Lozano, Dion Ignacio, Jake Vargas, Hannah Priscillas, Marian Isabel, Kaloy Tingkungko at ang Cloud 7. Kita-kits po sa The Capital Beach Park, Lingayen, Pangasinan. Kapuso Stars. All I want for Christmas is... It's you. Pera. 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 Bakit pera? Para may pambili ng pamasko. All I want for Christmas is... All I want for Christmas is healthy body, healthy body, healthy body. Bagong motor? Bakit bagong motor? Siyempre, para hindi madaling masira. Bago. Brong, 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 brong. Parang aakya at sa bundok. All I want for Christmas is pera po. Pangbili po ng pagkain, gano'n po. All I want for Christmas is good grades. Good grade. I want to make my parents proud. Mga kapuso, 13 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel,
GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.